Dear Mama Colleen, lagi po ako nakikinig ng programa mo. At sana madamayan mo ko sa pinagdadaanan ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jovelyn. Isa po akong single mom, may edad na 55 na ngayon. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, sa edad kong 55, hindi ko akalain na pwede pa pala akong mahalin. May nakilala ako sa chat na mas bata sa akin ng 4 na taon. Siya si Carlo. Nagtatrabaho si Carlo sa isang construction site. Stay-in siya, madalas kung saan sila may gawa. Kumbaga, sa barracks po siya nila natutulog. Mabait siya, kaya hindi naman siya nahirapan na kunin ang loob ko. Habang tumatagal nga ang pagiging magkaibigan namin, hindi na lang pala kaibigan ang nararamdaman ko sa kanya. Bagkus, nahuhulog na ang aking loob. Sa ugali niyang yan, hindi naman po siya mahirap mahalin. Hanggang isang araw nga, kami na ni Carlo. Pwede pala yun, Mama Colleen, ano? Kahit nasa mahigit 50 ka na, pwede ka palang makahanap pa ng magmamahal ng totoo. Akala ko, mamamatay na lang ako na single mom. Mama Colleen, during our talking stage, kumbaga, na tinatawag nila, tinatanong ko siya kung may asawa na ba siya o nagkaasawa na ba. Bida niya lagi sa akin, wala. Sa totoo, hindi ako makapaniwala kasi sa edad niyang yun, parang imposible. Pero nanindigan siyang single pa siya. Matigas lagi po ang pagkakasagot sa akin na wala nga ni daw siyang asawa, Mama Colleen. Hanggang napagod na lang po ako sa kakatanong sa kanya at hindi ko na po siya kinulit pa. Pero isang araw, nadiskubre kong pamilyado na pala siya at may 4 na anak. At ang masaklap, hindi pala sila hiwalay ng kaniyang asawa. Kasal sila. Nalaman ko lang ito last year ng July. Magmula noon, wala na po sa ayos ang aming relasyon. Lagi na po kaming nagbabangayan. Kasi panay niya na po siya dinay sa akin sa nalaman ko. At eto pa po ang hindi ko na po kinaya. Nang malaman ko po na napakarami po pala niyang accounts sa Facebook. Iba't ibang account po na ginagamit niya sa pakikipag-chat sa iba't ibang babae. Kaya Mama Colleen, nang malaman ko to, nakaramdam ako ng pandidiri sa sarili ko. Kasi aminin ko na po, may nangyayari na po sa aming dalawa. At nang malaman ko rin na pamilyado pa pala siyang tao, nakaramdam din ako ng konsensya na kung alam ko lang na may sabit na siya, hindi na po para patulan ko pa o maging kabit ako sa kanya. Ngayon po gusto ko na siyang iwasan. At sa pag-iwas ko, nais kong itama ang mali o ibulgar ang kabulukan ng kaniyang ugali. Nagbabalak po ako na sabihin sana sa asawa niya ang kabalustagan na ginagawa nito sa kanilang pamilya. Pero nauunahan lagi ako ng takot dahil baka ikapahamak ko ito. Tanong ko lang po, tama po ba na sabihin ko na sa misis niya ang lahat? Para matigil na po ang kasamaan niya sa mga babae. Tutal, wala naman na po kami. Tinuldukan ko na po ang relasyon naming dalawa. Tabangi ko kung unsay buhaton ko karon, Mama Colleen. Sa Tagalog pa, tulungan mo ko kung anong dapat kong gawin, Mama Colleen. Ginawa niya lang akong panakip butas. Pero desidido na ako na tuluyan na siyang kalimutan. Kaya kailangan ko po ng inyong tulong para makamove on na lang po ako. Masyado na po kasi ako nasasakal sa tuwing inaalala ko po yung nangyari sa amin. Mama Colleen, hanggang dito na lang po ang aking Heart to Heart with Mama Colleen. Sana po ay mapulutan ito ng aral kasi ang pag-ibig po ay bulag.
Pero lagi nating tatandaan ito, kung walang magpapaloko ay walang manloloko. Nakiusap po ulit na wag banggitin ang aking tunay na pangalan. Muli, ako po si Jovelyn, 55 years old, at ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Hoy, may pahabol dito yung si Jovelyn. Gusto mo marinig? Gusto mo? Sabihin mo, gusto ko! Sabi niya dito, ang nakakagigil po kasi Mama Colleen, ngayon mo lang sinabi, Jovelyn Ang nakakagigil po, sa government po siya nagtatrabaho, empleyado. Kaya para sa akin, hindi po siya magandang influensya kasi dami niya ng biktima. Akala ko ba sa construction worker? Ang gulo mo, ate. Baka doon, linawin mo to. Kumbaga construction under government, ganun. But anyway, opo, tama, okay. Ano yun? Bigay mo sa akin clue. Ano departamento? Charot, hanggang doon na lang. Anyway, eto na para kay Jovelino. Alam mo, kung sa tingin ng iba, kaya magsusumbong si Jovelyn sa misis ni Carlo, para makagante, ako ang tingin ko dito, no, gagawin lang ni Jovelyn ang tama. Jovelyn, tama, di ba? Gagawin mo lang yung tama. At kung tutuusin, kaya siguro ikaw yung natapatan na tao, kasi naniniwala ako may kanya-kanya tayong katapat, sabi nga. Di ba? If you are able, kung kaya mong bilugin yung isang tao, may mga taong darating sa buhay mo na hindi mo mabibilog. Di ba? So baka ikaw nga yung instrumento para matapos na yung kalokohan ni kuya mong boy. Kasi kung hahayaan, lalong mamimihasa. Kaya may namimihasa kasi hinahayaan, tinotolerate. Kaya lalo lang siyang lumalala. 'Di ba? So do it. Kung tingin mo baka sakali umayos-ayos, di do it. O 'di ba? Pero nakakatakot lang din talaga kasi sa panahon ngayon. 'Di ba? Totoo naman na may pangamba sa buhay natin. Kasi hindi nga natin alam yung takbo ng utak ng mga tao, 'di ba? Sa panahon ngayon, kabilaan na po yung krimen, 'di ba? Pero siguro yung pagsusumbong na gagawin mo sa legal wife ni Carlo, gawin mong discreet. Ibig sabihin, pasikreto. Ipaalam sa asawa niya na hindi mo kailangang magpakilala kung sino ka. Gumawa ka ng ibang account, tapos mag-send ka ng mga kung ano man yung mga nakita mo. Wag mo i-send yung picture mo. Oo, kahit takpan mo yung mukha mo, pag sinend mo yung picture mo, tapos pinakita yan doon sa lalaki, di malalaman, alam ko na kung sino ang nagsumbong. Kahit yung simpleng text lang, oy, bantayan mo yung mister mo. Ang dami-daming kinakalantari. Check mo yung kanyang account. Marami siyang account sa Facebook. Kahit yung ganun lang, 'di ba? Then hayaan na lang natin siyang maghanap ng other evidence. Basta ikaw, magbibigay ka lang ng tip. Huwag kang magpakilala, yun lang yung sinasabi ko sa'yo. Kasi again, nakakatakot din naman. Again, nangyari to, sa'yo nangyari to, hindi para malungkot ka, hindi pa, nakakalungkot, totoo naman din, diba? Pero again, baka kaya sa'yo napunta itong sitwasyon na ito, kasi again, ikaw yung instrumento para magtino ito. Pero hindi ako sure kung magtitino. Kasi kung talagang gawain niya na to, vision niya na to, wala tayong magagawa. Diba? Basta on your part, okay na yan. Okay na yan na nakilala mo siya ng mas maaga, na masama pala ang ugali niya. Okay na yan na maghiwalay kayo. Okay na yan. Kasi at least, diba, ngayon pa lang alam mo na, ngayon pa lang makakatakas ka na sa pwede pang maging consumption niya sa buhay mo. Naibigay mo yung sarili mo, no regrets. Ano rin ang iba nasa ayun. Nag-enjoy ka rin. Hi! Hindi, diba, naibigay mo yung sarili mo, okay na yun. Diba, ganun talaga no regrets na. Again, kahit papaano nasiyahan ka rin naman, diba? Okay na yun. Hindi na para, kasi ako lang, no, para kung gusto talaga natin na maging masaya, kung gusto talaga natin na
magpadayon sa buhay, unload natin, ibaba natin yung mga regrets, yung mga kung sana, kasi yun na yung mga bagay na hindi na natin kontrolado eh. Wala naman sa buhay po, wala naman talagang rewind eh. Wala na yung parang, teka lang, hindi ko gusto yung nangyari nung last week, i-rewind ko. Walang ganun eh. What we can do right now is, again, baunin yung lesson, kung ano man yung natutunan natin from our past, at mas maging brighter na lang tayo the next time nakakausap tayo o makikipagrelasyon tayo sa isang tao. Huwag agad maniniwala sa sinabi niya nga ni. Matigas nga ni ang sagot niya na hindi talaga siya pamilyado. Wag ganon. Hindi tayo dumating sa edad na 55 para magpagoyo lamang. Kumbaga, let's be smarter than a scammer. Okay? So, yun lang yon. So, move on, let go, no regrets. Nandiyan na yung experience, hindi naging maganda, pero meron tayong natutunan. Yun ang pinakamahalaga. Okay? So, bangon po tayo at wag ka na malungkot. And ako naniniwala ako na kung talagang tumitibok ba yung puso mo, marami na tayo narinig na story na nahanap pa rin naman nila yung kanilang forever kahit uugod-ugod na sila. Kaya wag kang mapagod. Basta ako naniniwala ako na kapag pure ang heart mo, darating at darating yung para sa'yo. Age doesn't matter sa pagmamahal. Lahat pwedeng magmahal, anuman ang iyong estado, anuman ang iyong edad. Kaya go, go, go! Todo na to! Okay? So, yun lang, Jovelyn, Madam Jovelyn, Mamshi Jovelyn, at maraming salamat po for trusting Mama Colleen po sa pinagdadaanan mo. And we will pray for your healing. Sabi nga ni Mikey Quintos, diba, kahihiwalay lang din niya. Oh, showbiz! Baka kakahiwalay lang nila din. Tama ba, Mikey Quintos yun, diba? Kakahiwalay lang nila ni Paul Salas. Isa yung tumatak na sinabi niya na sana, kumbaga parang mag-heal siya sa kung ano man yung nangyari sa kanila. Ibigay yung healing na hinihingi niya. Okay, so ganun lang din ang para sa'yo. So ka-winner yan po ang kwento ni Jovelyn, 55 years old. Dito po sa programang May Puso, ang programa para sa'yo. Once again, this is Heart to Heart with Mama Colleen.